Hello Captain fans! Ito na nga ha, may pasabog. Bago itong pasabog mga kasembreros ng Bello Medical Group, no? Na si Ma'am, parang si Ma'am Janine yata, at may nakakatawa dito. Ang dami nating items, ang ganda ng ito mga kasembreros. Ito pinakauna, kung naalala niyo mga kasembreros, itong si Maha, di ba? Yung magkasama sila Maha at saka si Sir Alden dun sa may Taupe na isang food restaurant mga kasembreros na akala ko dati franchise ito or business ni na Mama Salvador at saka ng kanyang husband nga na si Rambo. Hindi pala. Pero kasi ang parang dating dito, kasi kagabi lang nila nilabas yung video mga kasembreros nung pagbisita nga ni Sir Alden dito sa Taupe mga kasembreros by Chef Francisco Tolentino. Yung parang taster sila mga kasembreros, and marami pala sila, no? Andito nga si Cal Echari, si Piolo Pascual, si Maha Salvador, si Cassie, and Mavi Ligaspi, yung kambal, si Enchong D, si Darren, and then akala ko ito babae na nakakapakala ko si Ma'am Catherine. Parang akala ko talaga, no, nung first glance mga kasembreros, magsasaya na sana ako. Pero nga, no, ito yung time na bumisita at saka parang social, no, grabe yung kanyang mga bisita, mga artista, mga kasembreros para sa free taste na ito. So siguro malapit sa kanila itong si Chef Chef Francisco Tolentino mga kasembreros, kasi parang mga artista yung kanya yung mga bisita, so baka malapit sa kanya or malapit siya sa mga artistang to, kung kaya niya naimbitahan at nagbigay ng unlock mga kasembreros kina Sir Piolo and the rest of the actors and the actresses mga kasembreros na Mamaha. So pero baka parang franchise or parang sila, baka parang tayo magkasosyo sa negosyo yung iba dito, like Maha Salvador, no, Mamaha mga kasembreros, and then Sir Piolo. Pero yun nga, no, parang wala, kaya pala wala si kung kay Mamaha Mamaha Salvador, talagang andyan si Ma'am Catherine kasi best friends ang dalawang ito mga kasembreros Pero nonetheless ay yun po, no, we're thankful na nilabas nila yung video na mga kasembreros. And then ito, next item natin, sobrang nakakatawa ito mga kasembreros, bago yung pasabog na ng Bello. Ito nag-comment kasi yung isang fan kahapon dun sa may ng isang admin, sabi niya Happy Father's Day Alden. Sabi nung nag-post na isang admin, sabi niya Vil, sabi niya, lahat hindi pa po father. Hindi pa father siya. Tapos tumawa na lang yung kasi akala nila marami siyang mga anak, yung mga scholars niya, yun yung mga anak niya at saka yung kanyang mga kapatid mga kasembreros. Kasi sabi nga dun sa vlog ko kahapon na trivia as Little Kuya Kim ay pwede ka maging tatay, father figure, kahit na wala kang biological children, pwedeng spiritual children, or nag-adapt ka or stepfather ka, or kahit na sino man dyan, para basta tumayo kang tatay, tumayo kang parang nagpakatatay ka sa kanila, and or magiging tatay. So ganun mga kasembreros, sinabi ko dun sa vlog kahapon. So yun po, no. And then ito na nga, no, yung pasabog na ang tingin ko dito si Ma'am Janine, no, kasi parang teaser lang talaga siya yung ginawa or pinost ng Bello Medical Group mga kasembreros dito sa kanilang bagong video nga na aabangan, no. Parang hindi ko alam kung si Paolo Avellino ba ito, kasi tingnan niyo po yung angulo, pero yung bibig parang talaga siya, si Janine Gutierrez mga kasembreros. So pero kayo kung may ibang may ibang artista na nakikita, pero para sa akin ay Janine Gutierrez ito, kasi sa lips, no, sa bibig pa lang parang nakita ko na siya ito mga kasembreros, apo ng yumaong Mampilita Corrales mga kasembreros. So yan po, pero kayo kung may nakita kayong ibang artista, so pa-comment na rin po mga kasembreros. Ito yung angle kasi niya, kasi nakatagilid lang yung yung picture or yung video mga kasembreros na kinuhang angle, parang si Sir Alden so baka malamang after ni Ma'am Catriona Gray ay si Janine Gutierrez, no, yung makakasama ni Sir Alden sa next project nila sa Bello Medical Group, which is lang naman parang random lang naman ito, hindi naman siya siguro movie mga kasembreros. So yun po, no. And then ito kahapon
So nalaman ko na pala yung pangalan ng ano, nung naka-green na parang pinagturian na si tita. Kala mo close no? So nag-picture Sir Alden sa dito kay baby. Tapos yung babae yung si tita na ano na parang yun nga dito nagpa-picture sa kanya ay si Tita Deli pala yung ano nun, yung kumapa yung pangalan ng mga kasambreros. So nakita ko dun sa ano sa post ng isang admin. So si Tita Deli. So yun po no. Hindi ko alam kung, pero wala pa rin akong information kung relative ba niya ito or someone dun na ano. Pero malamang ay kapatid niya ito, mga kasambreros, itong naka-green, si Tita Deli. So wala pang ganong update si Sir Alden sa kanyang Instagram story, pero ito kahapon nag-post ng isang admin, mga kasambreros, kagabi pala nag-post siya ng ano ng picture no ng family Fulkerson, mga kasambreros. And maraming salamat kay kasombrerong Vicky ba yon, kaya pala si Lolo Danin hindi Fulkerson yung kanyang apelido, kundi Pordilla, parang ganon. Kasi parang tumayong tatay lang pala siya ni Sir Daddy Bay, mga kasambreros. So hindi siya yung totoong lolo, kasi nga diba yung tatay ni parang lolo yata ni Daddy Bay, or tatay niya ay half, or parang may dugong Amerikano talaga, mga kasambreros, kung kaya Fulkerson ang kanilang apelido. So yun po no. So maraming salamat sa info no. I really appreciate those information, mga kasambreros. So I thank you so much. So ito no, yung kagabi, and then yung last last Saturday ay hindi ko na isali kasi ito yung mga judging moments ni Ma'am Catherine, yung sa white siya, tapos yung sa naka-black siya, mga kasambreros, kagabi. So itong performer na ginudge kagabi ay si yung si Jasmine, na kung saan nga po ay nag-golden buzzer si anong Saturday pala ito kay Jasmine, nag-golden buzzer si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Sabi niya, you did not disappoint no. So yun po, ang mga mag-advance yata sa finals yung Magician no. Ito yung si Carl no, mga kasambreros, na kung saan ay kasi diba mahilig sa aso si Ma'am Catherine. Pero alam ko parang parang trick talaga siya, mga kasambreros, kasi magic trick siya. Kasi nung nag-request si Ma'am Catherine, yung kumapa yung aso, na kung anong pangalan niyang aso, tungsten, pero yung nakalagay doon sa name tag ng aso is tungsten, parang ganun, mga kasambreros. So nagulat siya kasi nagkaroon ng aso, and sabi ng mga tao parang andyan na daw yung box na nilagyan ng aso no. So full of trick kasi ang magic talaga no, kung kaya I'm not encouraging everyone, kasi nga doon nga sa salita ng Panginoon natin ay yung magic po ay hindi maganda, mga kasambreros. Pero po as in super cute si Ma'am Catherine doon sa may aso. Pero yung nasa picture kasi na pinakita niya, hindi tungsten ang pangalan, kundi Pablo, mga kasambreros. So yun po no. And yun nga no. So yun lang ating items sa vlog na ito for Catherine. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Title natin, Kahit Mula. Proverbs 3:9-20. The Lord by wisdom founded the earth, by understanding He established the heavens. By knowledge the depths were broken up, and clouds dropped down the dew. Grabe, mga kasambreros no. Yung title natin ay parang title ng kanta or isang teleserye. Pero ito, mga kasambreros no, kahit mga ulap. Grabe no. Alam nyo, kung atin pong iisa-isahin yung detail per detail, yung strand by strand, yung specific by specific, mga kasambreros, kung paano nilikha ng Diyos ang lahat-lahat, yung mga nilikha niyang mga weird na mga creatures sa ilalim ng tubig, yung mga sa jungles no. Alam niyo po, yung mga sa monkeys lang, yung klase-klase ba ng yung vlog ko nga kanina,
or yung isa sa mga vlogs ko mga kasama sa trivia ay yung hayop no na may pinakamahabang dila sa buong mundo ay ang giant anteater na umaabot sa hanggang 6 feet maximum mga kasimbrers kung kanyang yung buong internal organ yung buong organ ng kanyang dila ay kung mapasusukatin, pero yung lumalabas sa dila niya mga kasimbrers na visible ay umaabot ng mahigit 1 feet no or 2 feet mga kasembreros. So grabe no, so isa lamang yan sa kumbaga sa klase ng hayop na nilikha ng Diyos. So ito no, kahit mga ulap mga kasembreros, and kumapa dahil sa kanyang wisdom ay nilikha niya ang kanyang ang mundo mga kasembreros. Alam nyo, yung wisdom ay kumapa yung Book of Proverbs mga kasembreros, pinag-aaralan natin ay napakaganda po no, and ang verse na ito ay nag-emphasize ng divine wisdom and understanding ng Panginoon natin sa paglikha niya sa lahat ng creations mga kasembreros, at yung order ba ng yung pagkakasunod-sunod at saka yung organization, okay, yung pagka-organize mga kasembreros ng ating Panginoon when it comes to creating every single creation mga kasembreros sa Book of Genesis. And ang Proverbs 3 sa 19 to 20 mga kasembreros ay yung eksena dinidescribe dito yung yung parang yung setting ay isang perhaps no pagpalagay natin na sa isang garden na sa isang luntian at saka kumapa namumulaklak na mga hardin at mga bulaklak mga kasembreros. So para kang nasa parang na naliligo ka no sa soft glow ng morning sun mga kasembreros. So imagine natin, so para siyang no, parang eksena na we find the wisdom personified as a wise and regal figure surrounded by a group of attentive listeners. So yung wisdom para siyang tao no, ginawa siyang parang tao dito mga kasembreros ng ginawa siyang human being, human form mga kasembreros na kung saan ay nakikinig ang mga attentive listeners mga kasembreros. Kaya ng isang tao no, kapag nagpo-possess ng wisdom mga kasembreros ay kapag siya ay nagsasalita ay nakikinig ang mga tao kasi kalutan siya just like David, no, King Solomon mga kasembreros, and Jesus Christ of course no, the founder, the author, the source, the eternal and forever source ng wisdom. And among those gathered are King Solomon, okay, as I've mentioned, known for his wisdom and discernment, and a group of scholars and seekers eager to learn from the teachings of wisdom. So yun nga, kasi hari si King Solomon, naging tanyag siya, naging famous siya sa kanyang pagiging wise mga kasembreros. Even yung mga neighboring countries at kings and queens ng karatig bansa ay nababalitaan yung kanyang pagiging wise mga kasembreros. So they have come together through a shared desire to gain insight and understanding, seeking the mysteries of the universe and the ways of God. Grabe no? Kasi para siyang parang isang astrologer, parang isang scientist, parang isang nobleman talaga no, si Solomon mga kasembreros, na kung saan ay kapag nagtatanong ka, he speaks full of wisdom. His words are full of wisdom every time he opens his mouth to advise, to counsel mga kasembreros. Ang lumalabas ay punong-puno ng wisdom kasi nga yung Holy Spirit ng Panginoon ay nasa kanya, and yun nga, talagang yun ang kanyang unang hiling, yung pinaka-request, pinaka-prayer niya talaga, pinaka-panalangin nung tinanong siya ng Panginoon na Solomon, humiling ka ng kahit anumang gusto mo at ibibigay ko sa'yo, sabi ng Panginoon. And he didn't ask for any wealth, for any treasure, for any power, for any influence or the head of his enemies mga kasembreros, but wisdom. So ang verse na ito nag-remind sa atin ng immense power ba ng wisdom ng Panginoon. Pag sinabi natin immense, it's great, no? It's gigantic, it's colossal, it's gargantuan, it's big, it's colossal mga kasembreros, and impactful, and the creator, the universe did not simply from the earth and sky haphazardly. So parang wala lang, no? Rather everything was carefully established with skillful understanding. Para kang isang napakatalino, no, siguro top-notch na architect or designer, na you created every single plan, every single sketch, every single drawing, every single output na may orderliness, no, meron siyang pagkakasunod-sunod,
organized sa lahat ng pinaka-organized mga kasmas, and that's our creator is, or that's how God formed the universe in this earth mga kasumberos. And just imagine no, yung complexity ng cosmos natin. Yung cosmos, ibig sabihin yung universe mga kasembreros, yung mga constellations, yung mga galaxies, yung mga stars, yung mga planets, yung mga orbits, yung sun, na kung saan ay napaka-complex mga kasembreros. Kumbaga pa, hindi ka nga makalapit dun sa sun, ang layo-layo, ang moon, no? Bakit hindi nagbabanggaan ang mga planets, no? Kasi nga may mga orbits sila mga kasembreros, and the one who controls it ay si Jesus Christ mga kasembreros. Grabe, no? Alam niyo po, ay nako, hindi kaya i-describe no yung ating he's more than supercalifragilisticexpialidocious at saka more than illogofusia sa ating mga long words mga kasembreros. Kumaga pa yung awesomeness, yung amazingness ng Panginoon at ang power, ang wisdom niya mga kasembreros ay unfathomable, hindi natatapos at unmatched na walang makakapantay mga kasembreros. We can lean, aside pa dito, how awe-inspiring it is to consider that all this was done with divine wisdom and insight. So pinagplanuhan talaga. So ganto. So ang axis ng Neptune, ang axis ng Venus, ng Mercury, ng Mars, ng Earth, ng Jupiter ay dito lang, no? Ito sa iyo, dito ka dadaan. So para hindi magbabanggaan. So ikaw naman, yung galaxy, yung Milky Way galaxy, dito lang. Yung constellation na ganito, dito lang. Yung aurora borealis na mga phenomenon sa sky, sa heaven natin mga kasembreros, ay dito lang. So ito lang yung part ng dito lang. So talagang organized siya mga kasembreros. Kasi kung hindi organized ang Panginoon at hindi siya created out of wisdom at saka hindi siya ganun ka-perfect na Diyos mga kasembreros, ay hindi rin ganun matagal na nagbanggaan ang mundong ito at matagal na nawasak. That is why we don't believe in Big Bang Theory, yung teorya ng Big Bang mga kasembreros, na nagmula tayo sa isang maliit na bagay tapos sumabog and then boom, naging ganun na. So hindi po mga kasembreros, there's that ultimate perfect and grand majestic creator mga kasembreros, na wise and wise among the wise mga wisest, and yung wisdom niya ay incomparable at matchless mga kasembreros. Hindi lamang pumutok at saka nagbiglang nag-form na lahat at hindi na nagbanggaan ng mga So sana kung Big Bang Theory, di dapat merong mga pumuputok pa ngayon at nag-form ng ganito ka complex at ganito ka organized na mundo at universe mga kasembreros. Wala di ba? It's one time, real time, big time mga kasembreros nung nilikha ng Panginoon natin sa Genesis mga kasembreros ang lahat-lahat. So sinabi niya nagkaroon ng ilaw, so may sun para sa araw, tapos yung moon para sa gabi, at saka yung stars mga kasembreros mag-dominate sa gabi mga kasembreros. And understanding God's wisdom can greatly impact our daily decisions by providing us with a divine perspective on various situations. So when we acknowledge God's wisdom as the foundation of all creation and wisdom, we can seek His guidance in all our decisions. So ito na yun, Proverbs speak everything mga kasmas about wisdom. So apart from Jesus Christ, that is why He gave us Solomon to write Proverbs, Ecclesiastes mga kasembreros to for us to gain wisdom from the author himself, Jesus Christ, and yung instrument nga niya is King Solomon. When we acknowledge makakasik tayo ng guidance kapag in-acknowledge natin yung katalinuhan, kaalaman ng Diyos na walang kapantay, walang katulad mga kasembreros. So yung ating final thought at application dito, embrace natin yung power ng wisdom ng Panginoon mga kasembreros. We cannot match, we cannot equal His wisdom, yes, but we can gain and we can ask, we can pray so that we can use wisdom sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa desisyon, sa plano, sa strategy. Kasi ang tao kapag walang strategy talaga na tama, parang ganito lang yan di ba dapat una mag-aaral ka muna at saka makapagtapos ka ng pag-aaral, tapos magtatrabaho, tapos mag-aasawa, mag-ipon, tapos mag-aasawa. So kapag wala kang wisdom, unahin muna yung pagjojowa, mag-aasawa, tapos hindi ka napagtapos ng pag-aaral, tapos kapag may time ka, saka ka mag-aaral, wala na kasi magbabantay ka na ng mga anak. So
hindi siya ordered mga kasambres, hindi siya organized, kung kaya mas maraming mahirap ang naghihirap pa kasi mas inuuna at saka walang wisdom na walang step by step process mga kasambreros. So kung kaya si Sir Alden is also an example talaga, no? Isa siyang role model talaga when it comes to waiting season. Invest muna, no? Kasi kung tutusin, kayang-kaya niya mag-asawa anytime, o arrange ang kasal, arrange ang simbahan, arrange ang mga papers, and boom, no? Pwede agad-agad, pero wala eh. He has wisdom, he has this organized plan mga kasombrero sa kanyang buhay at sa kanyang buong family. And so sana, no, kung lolobi ng Panginoon ay tayo rin po ay magkaroon ng ganito soon mga kasombreros, and we manifest and we believe in that prayer mga kasombreros. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, wise, full of wisdom, source of wisdom, Jesus Christ Himself. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.